Mula dito sa UE Manila hanggang sa National Museum of Natural History, i-abisalye na yan! Kwento. Gusto niyo bang malaman ngayon ito? Pero bago yan, dumaan muna tayo sa National Museum of Anthropology kasama si Junice na nagva-vlog din dito. Yay! Bumungad sa amin ang mga taong ito at ang mga kanilang inilikha. Ngunit sa vlog na ito, mas nag-focus muna tayo sa natural history dahil mas marami akong bagay na nakita doon na sa tingin ko'y interesado akong malaman. Kaya ano pang inintay natin? Simulan muna natin iyon. Lubos ang aking tuwa sa pagpasok ko sa natural history dahil may nakita akong iba't ibang klase ng paintings ng mga orchids. Dahil bago nyo ako makilala, bibigyan ko muna kayo ng background dahil isa rin po akong plantita. Ito ang mga aktual na itsura ng mga orchids na makikita ninyo sa aking garden. May Vanda, Dendrobium, Cattleya at Oncidium na nakatago dun sa likod. Pero ang pinakamaganda kong collection ng mga orchids ay itong terete or ang semi-terete ko na Vanda na namumulaklak lang yan kahit anong araw niya maggustuhan. Wow! Dahil maganda ang kanyang setup, mas gusto niya kasi na parati siyang naaarawan. At dahil dyan, napakaganda naman talaga ng bulaklak ng mga orchids. Madami pang orchid species ang makikita mo. Lalo na nga itong Dendrobium anosmum. Ito yung aktual na itsura ng Dendrobium anosmum. So itong mga litrato na ito ay throwback sa aking Instagram nung April 2023. First week yon nung namulaklak siya. At look at that, guys. Look at that. Napagkaganda ng bulaklak. Kulay pink. At tingnan nyo naman, napagkabango niyan. Alam ko napagkabango ng amoy niyan eh. And napakaganda, wala akong masabi. Yan yung first ever collection ko na namulaklak din. Hindi na ganun siya namumulaklak ngayon at sana manumbalik na lang siya. Namimiss ko na yung flowers niya. Samantala, balik na tayo sa museum. Makikita nyo naman ang Rafflesia na kung saan ito ay pinakamalaking bulaklak na matatagpuan dito sa Pilipinas. At mapapansin mo din may mga tuyong dahon at bulaklak tayong nakikita dito na preserve pa nila, di ba? At isa rin ata ito sa mga species ng orchids na tuwang-tuwa ako dahil wow, na-preserve nila ng ganong katagal yun, di ba? But wait, there's more native species na makikita dito sa National Museum. Napakahalaga ng mga native species sa biodiversity ng ating bansa. Tuwing may kalamidad, ang mga native species, especially ang mga puno, ang nagiging natural barriers ng ating bansa. Tuwing may storm surge, may mangroves. Tuwing may landslide, may mga nara, banaba, at iba pang native species na makikita mo dito na binibigyan ng napakahalagang detalye sa museum. At dahil dyan, shout out kay Ethan Hernandez, Celine Murillo, at Dennis Murillo Photography. Related sila sa ating pinag-uusapan dahil pinopromote nila yung mga biodiversity at natural heritage ng bansa. At dahil dyan, nakafocus sila sa mga iba't ibang species din na matatagpuan dito sa Pilipinas. At sana suportahan natin sila. Bilang estudyante, nakita ko yung convenience ng National Museum kasi paano ko ba nasabi yon, di ba?
magko-commute ka lang mula Moraita hanggang National Museum pero bababa ka ng City Hall. O, edi pag nasa City Hall ka na, maglalakad ka lang konti, nasa National Museum ka na. Hindi lang naman tong National Museum of Natural History, meron tayong Fine Arts and then Anthropology. Pero mas nagkaroon tayo ng interest dito sa Natural History kasi nakaka-relate ako sa mga plants and other species, which is they are promoting the biodiversity here in the Philippines. At kung halimbawa, hindi naman talaga need na lumayo para gumala with your friends, with your jowa, with yourself, di ba? Pwede na tong National Museum kasi nga ang dami mo nang ma-experience dyan na kung anong meron ba sa malalayo nandito na sa National Museum, 'di ba? At mas marami ka pang natutunan at sana nga meron nga. 'Di ba? Napakaganda dahil it feels like you're on the jungle, baby. At huwag kang mag-alala, hindi na po yan buhay. Lahat po yan mga patay. Yung iba po ata, taxidermy. Ayan. So, marami ka na natutunan. Yun lang yun. Pinahaba ko pa. At dahil dyan, mas mahaba pa tong video na to kaysa sa mga sinasabi ko. Let's enjoy the remaining video that you can find also when you go to the museum. So, you need to enjoy this, okay? O ano, nag-enjoy na siya, oh. Kaya dapat pumunta ka na dito. Sign mo na yan, bakla. Pumunta ka na kahit ikaw lang mag-isa. Huwag ka nang dyan. Huwag ka nang dyan maarte, ha? O, diba? Ang dami mo pwedeng matutunan dito. Kaya ano pang hinihintay mo? Pumunta ka na. Habang ine-enjoy mo ang nakikita mo sa video, sana bigyan muna kita ng refleksyon kung ano yung natutunan ko bilang isang Pilipino sa pagtuklas ng mga yamang likas ng ating bansa sa pamamagitan lang ng pagpunta sa National Museum. Natutunan ko na dapat bigyan natin ng halaga ang mga puno't halaman dito sa Pilipinas. Dahil ito ang nagsisilbing hininga, 'di ba, ng ating bansa na kung saan before ay pumunta po akong Arroceros Forest Park sa Manila. Yun na lamang po ang huling gubat. At nakakalungkot ito dahil nga ang urban planning ng Manila ay napagka-poor, 'di ba? At dapat ngang mag-focus tayo sa urban planning na kung saan balanse ang mga puno't halaman na nakatira sa lungsod at hindi lang puro establishmento ang ating nakikita. Pangalawa na dito yung flood control project, 'di ba? Nagiging isa sa mga factors upang makatulong sa flood control ng ating bansa ay ang mga puno dahil kumakapit sila ng malaking percentage ng ugat nila upang sipsipin yung mga tubig tuwing may baha, di ba? At nakakatulong ito sa mga probinsya na kung saan may landslide, di ba? Or kung saan naman merong prone sa storm surge tuwing may bagyo at malapit sa dagat. Sana matutunan natin ang halaga ng pagtatanim ng mga puno't halaman. At dahil nga sa korupsyon, na tinitake advantage nila, yun ang totoo dyan. Tinitake advantage nila para sa kanilang pansariling interes. At nakakalungkot ito. Kaya sana itong reflection na to ay magbigay linaw sa ating lahat at gumawa tayo ng aksyon kung kinakailangan. At sana sa pagtatapos ng video nito, huwag nating makalimutan na dapat ang mga taong sangkot sa korupsyon at maling pamamahala ay dapat managot.
Yun lamang at maraming salamat. Maraming salamat din sa panonood ng vlog na to. I hope marami kayong natutunan. Kaya naman bilang pasasalamat sa panonood nyo sa aking vlog, narito pa yung mga ibang videos na dapat nyong masaksihan sa National Museum of Anthropology. Kaya enjoy!